ako na may naipapakita na mga referensya. Sinasabi mo yung mga referensyang pinapakita ko, rejected sa'yo. Ako may ipinapakitang referensya, may mga pahina pa. Yung mga source, sabi mo, hindi mapagbabatayan. Ayan, no, inisa-isa ko kanina, medyo maliit nga lang dahil hindi ma-full screen dito sa ating camera. Ikaw wala kang pinakita kahit isa. Yung mga referensyang binabanggit mo, kahit dun sa Quran, hindi ko na lang sinerch yun eh. Sige, may nabasa ka ng ganun, pero wala ka nabasang verbatim na sinasabi sa Quran na biblical ang Trinity. Walang ganun. Bumabalik lahat ng tinanong natin, 1 Gs 30, balikan natin. Tinanong natin siya. Isipin nyo, may maisagot lang ang ating kaibigan. Kaibigan na natin to si Pastor Dino. Sabi ko, nasan doon ang Espiritu Santo? Ang Ama daw, yun daw yung third subject. Siyempre, yung first subject, no, sinabi ni Kristo, ako. Second subject, at ang Ama ay iisa. Saan doon yung third subject? Pangatlong subject. Yun din daw Ama. Anong klaseng sagot yun? Hanga naman yung mga Trinitarian. Isipin mo, yung Ama, yun na rin ang Espiritu Santo. Kaya para bagang may naisasagot siya. Pero kung talaga tayo ay nagsusuri sa tunay na aral, hindi tayo dapat ganun sumagot. Yung sinasabi niya kanina, umamin ako. Napansin niyo kung paano siya mandaya sa pagtatanong. Tinatanong niya, may nabasa ka ba sa mga aklat referensya mo na Trinity? Magsisinungaling ba tayo? Meron naman talaga tayo nabasang Trinity eh. Tapos idudugtong niya yung tanong, diyan ba sa referensyang ginamit mo, sinasang-ayunan mo ba yan? Sabi ko, oo, kung nakasang-ayon sa Biblia, kagaya nung sinasabi na unbiblical, unscriptural ang Trinity. Sang-ayon sa Biblia yan. Kaya sinasang-ayunan ko. Alam nyo, kinuha niya lang yung word na Trinity at saka yung sagot ko na sang-ayon ako sa mga referensya. Ano ginawa niya para magkakontra yung sagot ko? Pinagbunggo niya. Paano niya pinagbunggo? Sang-ayon naman pala si Sir Max doon sa referensya, tas may nakasulat na Trinity. Sa mga tweet, sinasang-ayunan niya ang Trinity. Di ba pandaraya? Ako, pag sumagot, aminado ako doon sa totoo na talagang may nakasulat sa referensya na Trinity. Pero doon sa referensyang pinapakita ko, walang sinasabi doon na biblical ang Trinity. Nagpapalakpakan tuloy yung mga tenga ng mga Trinitary. Akala nila nakakapunto si Pastor Dino eh. Ganun siya magtanong. Pero ako, tinanong ko siya, verbatim, may nabasa ka ba? Alam niyo sagot niya kahit wala naman siya nabasa. Meron. Hindi ba kasi sinungalingan yun? Saan ba ang bahagi ng mga sinungaling? Sa Apokalipsis, sa dagat-dagatang apoy. Lantarang pagsisinungaling yun. Sipin mo, sabihin mo na sinabi sa Quran na biblical ang Trinity kahit wala naman talagang ganong nakasulat. Para lang masabing hindi siya umaamin na unbiblical ang Trinity, meron siyang isasagot. Kahit yung sagot niya, wala naman talaga dun sa binabasa niya. Si Tyers, Trinitarian yan, hindi niya ipapaliwanag yung patungkol sa Godhead Trinity kung hindi Trinitarian yan. Ngayon, hinahanapan ko siya ng aklat na hindi Trinitarian na nagsasabing biblical ang Trinity. Wala naman siya maipakita. Ako, di ba ang ganda ng ginawa ko? Kami, hindi kami Trinitarian. Ang kinuha kong source, Trinitarian, na nagsasabing unbiblical ang Trinity. Siya, ang ginawa niya, meron siyang mga binabasang source na hindi naman niya pinapakita. Alam naman nating Trinitarian yun eh. Di ba bias yun pagka ganun? Tapos sasabihin niya, meron bang Manalonian na nagsasabi na wala namang ganun eh. Kasi kami, nakabase ang aming pananampalataya sa Biblia. Kung gumagamit man kami ng referensya para lalong magpatunay na sinasang-ayunan ng Biblia yung ginagamit naming referensya. Hindi bilang batayan ng aming pananampalataya. Ngayon, sinasabi mo, doktrina ba
diyan sa ginamit mong source na ang Trinity ay unbiblical. Yun na nga ang katunayan eh. Yung mga Trinitarian, nagbabanggaan sila ng aral. Kaya kung ako, dito sa mga nakikinig, kung talagang bubuksan nyo lang ang puso ninyo, mapapansin nyo kung sino nagsasabi ng totoo. Pansinin nyo sa mga tinatanong niya sa akin kahit pamula kanina. Walang pagsisinungaling sa pagsagot ko. Pinalilitaw niya lang na nagsisinungaling ako. O kaya, pinalilitaw niya na nagbabanggaan yung sagot ko. Bakit? Kasi puputulin niya yung sagot ko, iko-connecta niya sa pangalawa niyang tanong, batay din sa sagot ko, para magmukhang salungatan. Wala namang tutol eh. Hahanapan mo ko ng source patungkol sa inyong baptist. Ang dami niyong sekta. Libo-libo kayo. Pero walang pagtatalo doon. Diyan nyo kinuha yan, na-formulate yan, diyan sa Constantinople, nabuo lang yung Trinity kasi 325 AD, pinawang Diyos si Kristo, pagdating ng 385, tsaka nabuo yung Trinity dahil naging Diyos na doon ang Espiritu Santo. Wala pa kayo, tinataguyod ng doktrina yan ng Ikar, yung maling doktrina na yan. Kaya nga nag-iiyakan sa babae mga Katoliko. Pasensya na mga kaibigan kong Katoliko, pati kayo nasasaktan. Kami lang dalawa ni Pastor Dino nagdedebate, nasasaktan tuloy yung mga kaibigan nating mga Katoliko eh. Pasensya na kayo, masakit naman talaga pag katotohanan ng sinasabi. Pero kung tatanggapin ninyo yung mga sinasabi ko mula sa inyong mga puso, magbubukas ang inyong mga paningin. Malalaman ninyong totoo. Kulang pa ba yung sinabi ni Kristo, iisa lamang ang tunay na Diyos? Yung sinabi ni Apostol Pablo, sa ganang atin, isa lamang ang Diyos, ang Ama. Absolute one yun. Para palitawing hindi absolute one at unity yun, idudugtong yung kay. Dinugtong yung kay para patungkol na doon sa John 17:3 na si Kristo sinugo at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Hesukristo. Ayun, maraming salamat. Okay. Maraming salamat sa rebuttal mo, Sir Max. Dadako na tayo sa Q&A. 7-minute session. Pastor Dino, ready ka na ba magtanong? 7 minutes. Apo. Wait lang daw. Hintayin natin yung timer, bro. Sige lang. Yung shoutout sa 57 million viewers at kay Tatay Joselito na sinasabing bias daw ako. Kumonsulta ka muna kay Sir Max kung naging bias ako bago ka magsalita. Ready na yung session? Okay. Pag nagsimula ka na, Pastor Dino, gagana na yung oras mo. Okay. So ayun, maraming salamat Sir Max. Ang paksa, premise po ang paksa, Trinity ba ay biblical? At ang sabi mo kanina, Brother Max, ang lahat ng salin kamo ay tama, no? So, ang tanong ko sa iyo, bro, Sir Max, dito po sa The Voice Bible, sa The Voice Bible, may mababasa ba dito, bro, verbatim na salitang Trinity, yes or no? No, sa tamang salin, wala tayong mababasa dyan. Sabi ko nga, lahat ng salin tama kung nakasang-ayon sa Biblia. May mababasa kang Trinity sa maling salin dahil walang pagtuturo ang mga apostol, maging si Kristo at ang mga naunang lingkod ng Diyos patungkol sa Trinidad. Next question. Sabi mo, no, na wala akong mabasa sa The Voice Bible na Trinity. Ngayon bro, pag may mabasa ako bro, aminin mo bang nagkamali kayo? Yes or no? No, hindi ako nagkamali. Okay. Yan ang sinasabi ko mula pa kanina eh. Pinuputol mo yung sagot ko. No, sa tamang salin. Dahil lahat ng salin tama kung nakasang-ayon sa Biblia. Huwag mong puputulin yung sagot. Walang mababasa sa tamang salin. Kung may mabasa ka dyan sa voice, di maling salin yan. Next question. Ang sabi mo kanina, lahat ng salin ay tama. At ang The Voice Bible sabi mo ay mali. Uulitin mo pa ba yung sagot mo kanina bro, na lahat ng salin ay tama? Yes or no? Yes, uulitin ko nga yung sagot ko eh. Dahil yan na nga yung sinabi ko kanina pa sa aking rebuttal.
Huwag mong putulin yung sagot ko. Lahat ng salin tama. Doon ka lang pumunto sa tama eh. Doon ka lang pumunta. Ano yung hindi mo sinasama? Kung kasang-ayon sa Biblia. Next question. Sabi mo, ang lahat ng salin ay tama. Uulitin mo yun, di mo nababaguhin, bro. So, tanong ko sa'yo, yung The Voice, may nakasulat po doong Trinity. Yun bang The Voice, salin ba yun or version ng Biblia? Yes or no? Salin yon, version yon ng Biblia. Amen. Pero maling salin nga yung babasahin mo na may nakasulat na sa talata na babasahin mo na Trinity. Ulit, wag mong putulin yung sagot ko. Lahat ng salin tama kung nakasang-ayon sa Biblia. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Next question. Okay, sabi mo, ay lahat ng salin ay tama at yung The Voice ay salin. At sabi mo, tama yung lahat ng salin at sa The Voice ay nakasulat ang Trinity. Tanong, tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? Categorical? Tama ang sagot ko, mali Amen. ang pagkaunawa mo. Dahil nga pinuputol mo, ulitin ko, pinuputol mo yung sagot ko. Yung babasahin mong The Voice, salin. Pero alin yung mali doon sa The Voice? Yung babasahin mo na may Trinity dahil salungat sa Biblia. Question. Okay, sunod na tanong bro. Ang sabi mo lahat ng salin ay tama. Dito po sa Expanded Bible bro, nababasa ko Trinity litra por litra. Trinity. Tanong, yun bang Expanded Bible, salin ba yun bro? Yes or no? Salin yun, kagaya ng The Voice, kagaya ng Amplified, pero uulit-ulitin ko kahit sa mga nakikinig, wag mong putulin ang sagot ko. Kahit anong salin ang basahin mo na may Trinity, kahit paanong salin yan, maling salin yan dahil hindi kasang-ayon sa Biblia. Okay, sabi mo kanina, itong Expanded Bible na mababasa Trinity ay Trinity nababasa po dito at sabi mo itong expanded ay salin at sabi mo lahat ng salin ay tama at hindi mo na uulitin o babaguhin yun, Brother Sir Max. Sabi mo, tama ba yung sagot mo na yon? Yes or no? Tama nga ang sagot Amen. ko. Ang ginagawa mo, minamali mo. Alam mo, yung mga nagsipagsalin yan, mga Trinitarian yan. Itong mga Trinitarian, ang gamitin mo kasi, mga hindi Trinitarian. Ito, sabi ng mga Trinitarian, unbiblical yung Trinity. O, kumakampi sa akin mga Trinitarian, ang kakampi mo rin, mga Trinitarian din eh. Next question. Okay, next question bro. Dito naman bro sa Amplified Bible, nababasa naman po dito Trinity Trinity. Nababasa Trinity. At sabi mo lahat ng salin ay tama. Tanong, yun bang Amplified Bible? Salin ba yun? Yes or no? Salin nga. Kahit ano pang salin ng basahin Objection, mo moderator. na may Trinity, salin nga. Objection Sabi mo na ko. po. Yes, sige, objection. sige. Dito muna tayo sir sa yes or no. Siguro ulitin ko na lang. Pero may counter ata siya. Any counter, Sir Max? Ang counter ko lang, di ko kasi napahabol kasi yung yes or no. Sabi kasi ako sumagot, di ko narinig yung yes or no. Pero consider naman siguro as yes yun, di ba? Salin, sang-ayon ako eh. Ulitin ko na lang. Ipo-point ko yung yes. Yan, sige. Okay. Ulitin na lang yung tanong. Okay. Sabi mo bro, lahat ng salin ay tama at yung Expanded Bible, nababasa po dito ang Trinity litra por litra, Trinity, which is Trinity. At sabi mo lahat ng salin ay tama. Tanong, yun po bang Amplified Bible, salin ba yun? Yes or no? Yes nga, salin nga, Amplified, The Voice, dating salin, kahit yung salin ng mga MCGI, lahat yan salin. Pero basahan mo ko na ang nagsalin, hindi Trinitarian at sinasabi at may nakasulat diyang Trinity. Wala ka namang maipakitang ganun. Ako may naipakita, Trinitarian, sumasang-ayon sa akin. Next question. Hindi gumana yung oras natin. Oh. Okay, so sabi mo, yes, tama yon. Nasabi mo ng Trinity ay nasa Biblia at ang lahat ng salin ay tama at ang litra por litra ay tama. Sabi mo. Tanong,
Tama ba yung Objection sagot lang, mo na objection, Mr. Ah, sige Moderator, objection, Yes, Mr. yes, ano objection, Sir Max? Wrong premise po na ang sabi niya, lahat ng letra por letra ay tama. Wala pa ako sinasabing ganun. So, Any para bang counter? naglalagay siya sa bibig niya ng sinabi ko. Any Sige po. counter? Ano ko na lang, antog nito. Rephrase, Ay, rephrase na lang yung rephrase. tanong. Okay, ayan. Apo. Sige. Go ahead. Okay. Sabi mo kanina bro, lahat ng salin ay tama at binasa ko doon ang letra por letra na Trinity sa Amplified Bible at sabi mo, ang Amplified Bible ay tama. Kasi ang Amplified Bible ay salin at lahat ng salin ay tama. Sa tanong, tama ba ulit yung sagot mo na yon? Categorical yes or no? Tama nga, yes, tama ang sagot ko. Ang mali, yung iyong pagkaunawa. Pinipilit mong maliin ang sagot ko. Kasi pinuputol mo nga. Dahil ang sagot ko, tama lahat ng salin kung nakasang-ayon sa Biblia. Hindi nga nakasang-ayon yung Trinity. 4th century nga lang yan kinopya nyo pa. Next question. So, kanina, wala kang may pakita sa akin na kinopya namin ang Trinity ng Katoliko. Inanapan kita, wala kang mababasa na Bible Bab. So, ngayon, ang itatanong ko sa iyo ay ito. Saan mo naman, anong referensya mababasa ang salita po verbatim na invented ang Trinity? Saan po? Sa Biblia po ba ang tanong niya? Clarification lang. Clarification. Sa Bible daw po ba, Pastor Dina? Sa reference, kahit anong reference po, sa Katoliko, nasabi mo kayo na site mo, yung reference ng Katoliko, na yun ay invented. Yung salitang Trinity, inimbento lamang nila, yun dun sa reference na binasa mo. Meron ka ba may pakita sa screen, letra por letra, verbatim, explicit na salita pong invented yung Trinity, bro? Okay. Sagot natin, walang verbatim. Wala. Na salitang invented. Ganyan tayo umamin doon sa katotohanan. Pero, the mere fact na sinabi na hindi matatagpuan sa Biblia ang Trinity, ano ibig sabihin nun? Unbiblical yon, invento yon. Okay, time. At dyan po natatapos ang Q&A. So, dadako na po tayo sa conclusion. Sino ba unang magko-conclusion? Yung first speaker, second speaker? Ano ba? Ilang minutes yan, bro, Elon? 5 minutes lang, bro, session. 5 minutes. Wait. 5. Yung second speaker ata, first. Pwede naman ako, wala namang bearing yan, pareho lang naman yan. Ako Kahit na lang sino siguro. naman. Kahit Okay, sino okay. naman, okay lang. Sige, pag ready na yung time ni session, pwede na kayo mag-start para sa conclusion niya. Ako na? Ayun, so nakita po ninyo mga kaibigan at kapatid, no, yung tanungan natin. Umamin man si brother kasi lagi po ni sir na sinasabi na invented po ang doktrina ng Trinity. So hinanapan ho natin. So admitted naman po niya na wala daw talaga siyang may pakita. Sabi niya umaamin naman daw siya, no, for the record, umaamin naman talaga daw siya na walang mababasa, no, na invented po ang doktrina ng Trinity. Bakit po? Bakit hindi po natin kanina sinagot yung kailan nabuo ang Trinity? Brother, bakit nabuo ang Trinity? Diyos nga pong Trinity. Which is ang Trinity ay eternal. Parang mabuo ang eternal. Wala pong sinimulan. Eternal, ibig sabihin, wala pong simula, wala pong wakas. Kaya po, ang Trinity ay hindi hindi siya saklaw ng limitasyon kung kailan siya nagsimula. Ayan. So ngayon, mga kaibigan, yung kaibigan natin si Brother Sir Max, dito siya nagkanda-ipit-ipit sa tanungan natin na sabi niya lahat ng salin ay tama. So tinanong po natin dahil lahat ng salin ay tama. Nakalagay po dito Trinity, letra por letra sa The Voice Bible. Ito po ba ay salin? Yes or no? Yes, salin. So, follow-up question ko, itong The Voice Bible ay salin at sabi mo lahat ng salin ay tama at nababasa sa salin ang Trinity letra por letra, Trinity, Trinity. Tama ba yung sagot mo na yon? Na lahat ng salin ay tama? Yes or no? Yes. Tinanong po natin ulit sa Amplified Bible. Nababasa naman doon ang salitang Trinity. Kung ang salin ay tama at nababasa po dito yung salitang Trinity, itong Amplified ba? Salin, yes or no? Yes, salin pa rin. Hindi tama. So dito pa lang malinaw, no? Na umamin man si brother na tama talaga. Tapos sabi niya, admitted niya din kanina, mga kaibigan, na
paano ko kayo bibigyan ng reference or source sa inyo? Marami kayong mga baptist. So doon pa lang makita ho natin na puro akusasyon lang, maling akusasyon sa atin, mga kaibigan. Oh. Kasi pag sinabi mo pong baptist, brother, marami talaga. Kaya, ang reference na pwede mo ipukol sa akin, hanapan mo ako ng reference, yung source na Bible back, bro. Para naman fair yan. Unfair yung ginagawa mo eh. Kung baga yung iba-iba pong katulad ng Katoliko, hindi mo pwede atakihin ang Roman Catholic pag Orthodox ang may issue. For example, bro, ganito. Si Canor ang nagnakaw, si Pedro ang pinakulong. Hindi naman ata tama yun. Kung si Canor ang magnakaw, si Canor ang ikulong. Ano bang ibig nating sabihin? Kung kanino po galing ang source, doon mo pwede ipukol. Pero pag hindi po, walang kinalaman, yung kaharap mo, doon sa source ng reference, huwag mong ipukol sa kanila. Kaya po, walang punto yung pamumukol mo sa akin na hindi naman ukol sa akin. At hindi mo rin napatunayan na mali ang Trinity, bagkus admitted mo na biblical ang Trinity, at admitted mo na tama ang Trinity, at admitted mo din, lahat. Wala pong nasira sa latag natin, o ulitin ko. Ang tindig po ng Trinitarian, mga kaibigan, ano po bang tindig natin? No? Ano ba tindig ng mga Trinitarian? Na nasa Biblia, tayo'y naniniwala na ano daw po yung number 1 kanina? Makinig po kayo, yung ating yung ating argument na hindi nagalaw. Mayroon lamang isang tunay na Diyos. Yan yung ating tinitindigan. Wala tayong doktrina na marami ang Diyos. Tayo po ay naniniwala na mayroong isang Diyos na tunay. Wala kang mababasa na isang Diyos na tunay. Yung Ama lamang ni Kristo sa Biblia, wala kang mababasa. Ama lamang ni Kristo sa Biblia, verbatim. Pero kung isa lamang ang Diyos, ang Ama, stand din namin yan. Kasi doon sa Ama, nandun yung Ama, Anak, Espiritu Santo, at Ama. Ngayon, dako ho tayo doon kay Tyler's Lexicon. Nastruman ho tayo through explanation ni Sir Max. Bakit? Wala po akong sinabi na hindi Trinitarian si Tyers. So sa atin, meron po ba tayong reference? Meron. Sa Tyers, ang sinabi doon, wala siyang sinabi na, hindi ako Trinitarian. Wala din siyang sinabi na Trinitarian ako. Ano po ba ang pinupoint natin sa reference na yon? Pinapakita natin ang Biblia, hindi lang para sa Trinitarian, para din sa INC, Jehovah, JW, para din po sa ibang denominasyon. Ganun Okay, po. time na po. Dadako naman tayo sa conclusion ng ating second speaker. Wait lang, bro. Okay na ba session? Wait lang. Wait lang. Nangalay po ang ating timer. Sabi sa iyo eh. Kaya yung Hindi, masya-shutdown yung cellphone ko. Andes, pwede naman orasan na lang ni Biorista si Sir Max total. Wala na namang 20 seconds na kailangan. Wala naman din. Sige. Sige, Sir Max, kapag ready ka na. Ay, wait lang. Si Biorista, andiyan ka ba, Biorista? Okay na siguro yung kay Session, napapakita naman, 5 minutes lang naman niya. Sige, Session, kaya pa ba? Kaya. Okay, go ahead. Okay. Bago natin Sir Max. i-summarize yung ating mga tinalakay, gustuin ko munang puntahan yung last question niya ata yun, yung may mababasa ba akong verbatim na the word Trinity invented. Siyempre, dahil hindi tayo nagsisinungaling. Kasi pag sinabing verbatim, letra por letra, yung mismong sinabi niya na pinahanap niya sa akin, dapat mabasa ko yun. So dahil tayo nagsasabi ng katotohanan, walang ganon doon sa mga referensya. Pero ano ba yung mababasa natin sa referensya? Formulated. Ngayon, tinanong natin, nagtanong tayo sa mga source. Is formulated same as invented also? Ang sabi dito, yes, formulations and formulas are generally considered invented. Kaya nga ang sagot natin, lagi niyang pinuputol eh. Ang sagot natin, walang letra por letra, pero doon sa sinasabit inaamin ng mga kakampi mong Trinitarian, imbento talaga. Alin?
yang Trinity. Oh, ngayon puntahan natin, magsariwa tayo. Napansin niyo mga kaibigan, natindigan ko yung aming paksang usapan. Wala siyang ginalaw dun sa talatang nilatag natin. Wala siyang tinanong doon. Alam niyo kung saan lang siya nagpunta? Nagtanong lang siya dun sa referensya na sinasabi niya na sang-ayon ako dun sa referensya. Sang-ayon ako sa mga salin. Pero ano mapapansin niyo mga kaibigan? Laging putol. Hindi niya nakukunin yung kasunod kong sagot. Doon naubos yung oras niya sa second cross. Laging ang kukunin niya lang, so sang-ayon ka na ang The Voice ay salin? Sabi ko, oo, sang-ayon ako. Kung yan, nakasalig sa pagtuturo ng Biblia. Kung walang sasalungatin, yung Trinity, napakaraming sinalungat niyan. Hindi niya ginalaw yung 1:17:3, napaka-basic na talata nun. Unang Korinto 8:6, yung 1 Timothy 2:5. Saan siya nagtanong? Dito sa mga, totoo, sa salin din niya. Yun din ang ginamit niya sa pagtatanong sa akin. Salin din niya. Yung Amplified, yung The Voice, ano pa ba yun? Yun lang din ginamit niya. Doon naubos yung oras niya. Tayo, nagsasabi tayo ng katotohanan. Hindi tayo nagsisinungaling dito kasi gusto natin matuto yung mga viewers. Kaysa sumasagot tayo na basta may maisagot na lang kahit alam naman natin kung ano lang ang maisagot, basta may maisagot lang, mali pagka ganun. Walang matututunan ng viewers pagka ganun. Pansinin nyo yung tinanong natin kanina na pinas niya. Tinanong natin, ilan ang Diyos na nagkatawang tao? Wala siyang sinagot doon. Ang sagot niya, wala. Natural ko ang sagot mo'y wala sa tanong kung ilan. Sa makatwid, kaya ko nga ang follow-up question ko nga so sumasampalataya ka, walang Diyos na nagkatawang tao. Ano na sagot niya? Meron. Hindi ba salungatan yun? Ilan ang Diyos na nagkatawang tao? Ano sagot niya? Wala. Sa makatwid, sumasampalataya ka, walang Diyos na nagkatawang tao. Doon ko rin kinuwi. Doon sa sagot niya. O sabi niya, meron naman daw. Kung meron pala, ba't ang sabi mo doon sa tanong na ilan? Wala. Ayaw mo lang kasing sabihin isa. Kasi lilitaw, meron kang isang tunay na Diyos na nagkatawang tao at yung dalawang tunay na Diyos mo na iwan, hindi nagkatawang tao. O dililitaw ngayon, meron kang dalawang tunay na Diyos na hindi nagkatawang tao. Tas meron kang isang tunay na Diyos na nagkatawang tao. Ang pinakamalupit, yung 1:30. Yung Ama, yun na rin ang Espiritu Santo. Yun ba ang pagpapaniwalaan natin, mga kaibigan? Wala daw tayong ginamit na source na Baptist. Ano itong Boardman Church? Na ang sabi, formerly known as First Baptist Church. Mas nauna pa sa inyo ito, Pastor. Ano sabi niya? The word Trinity is not found in Scripture. Ang totoo, marami pa akong magagamit na referensya. Limited lang yung ating paghahanda dahil syempre pares naman tayo, marami tayong ginagawa. Kaya lang, pumili na lang tayo ng mga source na mapagtitiwalaan din naman na kakampi sa akin. Na Trinitarian, ha? Ang masakit kasi nito, wala siyang naipakita na hindi Trinitarian na kumampi sa kanya. Lahat ng kumakampi sa kanya, Trinitarian, as usual yun. Pero yung kumampi sa akin, kapwa niya Trinitarian. Kaya natindigan ko unbiblical ang Trinity. Okay, time. Yun po, dyan po natatapos ang ating maginoong debate sa pagitan po ni Pastor Dino at Sir Max. Si Sir Max po ay isang kaanib sa Iglesia ni Cristo at si Pastor Dino po ay isang kaanib sa Bible Baptist. So kung may oras pa yung dalawa natin debaters, pwede po umakit yung mga gusto magtanong. Ako Pero naman kung muna, magpasalamat lang muna bago... Mag-conclusion lang kami. Mag-ano lang kami, bro. Magpasalamat lang. Final remarks. Ako naman muna una. Okay, sige. Go ahead. 1 minute Ayun, pa. salamat sa pag-aantay, kasi kanina na tayo. Actually, nag-request naman talaga ako, pumayag naman si Pastor doon na 9 or 9:30. Kaya lang, dahil dumating ako ng 8 at may kailangan akong sunduin, kaya medyo na-delay kanina. So, kaya namang gawan ng paraan ni Viewerista yon. Salamat kay Viewerista. Mabilis mag-upload, laging ready yung platform niya sa ganitong discussion. Hindi naman to totally formal debate na nakikita natin sa labas. So kami, nagkakaroon lang din ng topic para sa kapakinabangan ng mga tao.
Papasalamat tayo kay Aaron, wala namang naging bias sa pagmo-moderate niya, hindi siya naging bias doon. Kay Pastor Dino, magkaibigan na kami niyan ni Pastor Dino. Kahit pagka nagkakasalubong kami niyan sa isang platform at may topic kami, hindi na kagaya ng dati na talagang nag-a-add home both sides. Pero ngayon, maayos naman nakausap si Pastor Dino at mananatili yung pagkakaibigan na yun. Ang pagtatalo kanina sa aral, hanggang dito lang yun. Doon lang natatapos yun. Salamat pati sa mga viewers, pati sa nagpadala sa akin ng maraming coins, si Mega Music, salamat sa iyo. Salamat sa lahat. Ayun. Oh, go ahead, Pastor Dino. Ayun, maraming salamat. Unang-una, papasalamat tayo sa Panginoon. Sa argumento po, kayo na pong bahala manood. Siguro meron naman kung gusto natin panoorin ulit, baka ipopost naman ni Brother Viewers at hihingiin ko po. At salamat sa ating mga nagpagal dyan na moderator, Bro Aaron,